may dadagdag pa. Ang dami talaga nag-abang eh. Tapos, eto na siya, September 5. Wait, walang nabago eh. Dire-diretso yung napipressure lang ako. Mas habang hindi pa nga pinapalabas, parang utang na loob, labas mo na, para matapos na makahiga na ako. Kasi like ngayon, kabado talaga ako. Sobra, diba? Kasi gaya na nasabi ko, sobrang laki yung role na ginampanan ko. And first time ko to. Diba? And gusto ko lang din sabihin, I think, ako naniniwala ako. Kasi di ba July na to dapat, tapos naging August, tapos naging September. Meron akong na-realize na actually, sabi ko nga, September 5. What is September sa akin? September is birthday ni Mama Mary. So parang gumalaw si Mama Mary dito eh. Gusto ko sa birthday ko ilalabas. Tsaka Burma, ano na? Yes. Tribute to sa lahat ng mga nanay bilang birthday din ni Mama Mary sa September 8. So, sabi ko nga, Lord, your will be done. Tapos, dasal nga namin, Mama Mary, kayo na bahala. Alam mo, sinasabi mo rin, Sylvia, na yung mga kasama mo rito, tinuturing mo rin sila mga anak mo na talaga dahil maganda yung value ninyo. So, ano mga bagong discoveries sa mga kagaya ni Matt, ni Dimples, na nakakatrabaho mo? Araw-araw ba kayo nag-dating or ano? Makukulit. Nagkukulitan kami. Tapos kain ng sa set. Tapos ang isa pa, sa kinagusto ko sa mga anak ko ngayon, walang ere. From be careful pa naman eh. Hanggang sa ningning ng mga nakasama ko, naging anak-anakan ko. Di ko nararamdaman yung mga ere. Lalo na ngayon, yung mga bagets ngayon. Wala. Akala mo mga hindi sila yung mga gumaganap. Nasa tabi lang. Ang kukulit. Basta nakakatuwa yung set. Happy set kami ngayon. Kaya ang sarap pumunta sa taping. Tapos ang maganda pa sa amin, di ba Matt, yung usapan natin? Hindi po ramdam yung tension ng eksena, maliban na lang kung nasa eksena na mismo. Tapos naging usapan natin, di ba, yung nag-usap kami na alam naman natin bawat isa marunong tayong umarte. So pag eksena ni Matt, bigay natin. Pag eksena ni Dimples o ni Andy, o kung kanino mga eksena yun, o eksena ko man, walang sapawan. Bigay natin doon sa kung kanino may eksena para, di ba, lumutang yun at magkatulungan. Ansang ang usapan namin dito, hindi to pagalingan. Kasi kami, buong cast, gusto namin ipakita sa lahat yung mapakita namin ng buong buo yung message namin dito sa story na to na no matter what, at the end of the day, family is family. Speaking of family, sa totoong pamilya mo naman sa mga anak mo, sina Arjo at Mia, paano ka naman nila sinusuportahan? Eh sobra, nagpo-post naman sila talaga. Tsaka pag may taping ako o nahihirapan ako ng isang araw, hindi na nila ako nakikita, na-text, okay ka lang ma'am. Tapos meron lang simple I love you from my kids, masaya na ako. Yun naman, sobra silang na-appreciate nila to. Tapos sila pang mas excited. Parang sila si Gloria. Congratulations, Matt. Congratulations. Thank you. Ayan, thank you Sir Ambet. At syempre lang next naman magtatanong ay walang iba kundi si Jim P. Alarcon from PEP. Hello po, congratulations kasi Erin ako. Una lang po kasi yung nung sa unang teaser niyo pa lang, parang yung netizens natuwa and na-excite to see. Kayo po ba ina-expect niyo na ganun yung magiging reaction nila? Umpisa pa lang po nung araw na yun, hindi po namin alam kung ano po yung mangyayari. At yun po talaga yung siguro pinakamagandang nangyari din nung araw na yun dahil ginawa namin ng hindi namin alam, ng natural na ito yung eksena, ito yung mangyayari. Binlock kami ni Direk Dado, binigay yung mga linya na may time pa nga kami ng nirantro namin na halos nagkapakil-pakil kami, halos nagkamali-mali kami kasi yung ultimong pagkain na sasabihin, naglalakyon pa nga ako sa grabe ng tension. Yung ganun kami umabot. So, ang sarap kasi yung buong araw po na kinunan namin yun. Doon pa lang na naramdaman namin na ang ganda nung flow ng staff, ng crew, ng sistema namin, pati yung sa show po. Napakaganda nung yun, yung ginawa namin eksena yun. Looking forward pa. And then, add ko lang po sa inyo, Matt, kasi parang yung character nyo dito sa Greatest Love, yung representation ng LGBT. So parang kumbaga, paano sila makaka-relate, paano yung LGBT community makaka-relate sa role ni Andoy. So,
Masasabi ko po kasi na, yun nga, na ang LGBT community natin, siguro sila na yata yung pinaka mapagmahal na mga nilalang sa mundong to. Kasi kadalasan sila yung mga naiiwan sa mga nanay, sa mga magulang, at sila yung mga, sabihin natin, natatakot yung mga magulang na tumanda sila mag-isa. And at the same time, dito din po natin siguro may ipapakita ko na kung ano ba talaga yung strength ng LGBT community pagdating sa pamilya, sa struggles niya sa buhay niya, at kung paano siya tumatayo at nagiging matatag na isang tao. Dito pinakita yung role ni Matt, yung kung gaano ka tinutulungan niya yung nanay niya, kung gaano niya minahal, tama sabi ni Matt. Tsaka papakita dito yung anong takot ng nanay na gay yung anak niya. Dito ipapakita, ano yung takot ng nanay? Yun yung question eh. Hindi yung, I think yung role ko dito, hindi yung ayoko, hindi kita tanggap kasi gay ka. Hindi ganon. Although meron naman talaga hindi patanggap, di ba? Ng mga magulang, alam naman natin nun, open naman yun. Pero ito, tanggap niya. Pero, anak, takot ako. Takot ako kasi ayokong mag-isa ka. Swerte ka pag makakita ka. Pero, takot ako na mag-isa ka. Yung ganon. Ipapakita yung totoong takot ng nanay. Dito itatake lahat. So, sabi ko nga kay Matt, Matt, tandaan mo, mamahalin ang role mo dito. Kasi, kamahal-mahal naman talaga na Andre. Pero in relation to that, Miss Sylvia, in any case ba in real life, nagkaroon namin kayo ng parang fears sa mga anak nyo na kaya parang medyo may pinastop kayo sa kanila na gano'n, or parang nag-advise kayo ng something sa kanila na baka mas better if ganito or ganyan gawin nila? Actually, kung pinag-uusapan gano'n, no? Kasi ako talaga, barkada ko, 70% gays. Malapit ako sa mga gays talaga. So, ako, totoo to si Arjo, nung lumalaki, kasi sanay siya ng best friend ko, mga barkada ko, mga gay. So, tapos ang kapatid niya, si Ria, babae lahat nakakasama. So, dumating talaga si Arjo, totoo to ha, na ang nilalaro ni Arjo, dali. Hindi siya naglalaro ng baril-barilan. So, sabi ko, oh my God, baka baril itong anak ko. Mga ganun. Don't get me wrong, I love gays. Lahat, barkada ko galing. Pero, takot ako magkaroon ng anak na baling. Ang takot ko kasi ayoko mag-isa anak ko. Swerte pag nakahanap siya ng taong magmamahal sa kanya. Yung totoong pagmamahal. But what if wala? Yun yung takot ko eh. So sabi ko, anak, galing ka pa. Eh hindi naman eh, lumaki. Bruce ko. Yun, si Arjo lang naman. Pero sabi ko nga, kung magkaroon ako ng lesbian, okay na anak, wala akong magagawa. Kundi tatanggapin ko. Pag mamalaki ko pa, kung gay ka, pumunta ka sa New York, papag-aralin kita ng, di ba, yung designer ko doon, makeup artist ka. Kung lesbian ka, o di sige, ayusin yung buhay niyo. Wala akong hindi tatanggapin. Kahit sino pa ang anak ko, kahit ano pa siya. Ayan. O, kami rin tayo din namin na mag-isa ka lang din dyan, dalawa kayo. At syempre, samahan ka ngayon dito. Miss Dimples Romana! Ayan, bumasarap bilang si Amanda. Ganda ng class. Yes, oo. Magandang gabi po. Akala ko sa Hong Kong ako pupunta. Sa traffic. Wala po akong ibang excuse. Bukod sa dinala ko lang yung anak ko sa ospital. But he's better now, thankfully. But wow, the traffic daw. Sinasabihan ko na po kayo. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo dahil ibang klase pong effort ang samahan niyo kami para suportahan ng The Greatest Love. Ganda mo na yan. Siyempre, mana sa'yo na. Ng gabi po. Yeah. Miss Dimples, sa inyo ko na rin po isushoot yung next question. Yes po, hello. Si Amanda po, ano po bang struggles niya? Kasi pagkita sa teaser, galit siya sa nanay niya, meron siyang hatred, gano'n. Bakit po? Si Amanda kasi, ano ba, ito po yung unang teaser, no? Yung super compelling teaser talaga. Very, I think the struggles of Amanda
are so real in terms of, kasi si Amanda ang Di ba usually po sa pamilya kung sino yung kaugali ng ating mga magulang, yun ang ka-clash natin, ano? So I think yun, at saka bukod sa mga yun, meron akong mga pinagdaanan, mga sikretong ni Nanay Glorang nalaman ko at naapektuhan ako noon. So pagdating dun sa teaser na yun po kasi medyo nagkalabasa na kami, nagsama ng loob which somehow sums up the story of The Greatest Love, na kahit minsan kasi di ba ang love and hate, grabe ang push and pull niyan Kasi you cannot really love a person, you cannot really hate a person as much if you don't love them that much, no? So you have to love them so much para ma-hate mo sila ng gano'n. So si Amanda po, meron siyang mga na-reveal sa kanyang mga sikreto ni Nanay Gloria na hindi niya kinaya kasi sobrang pagmamahal niya sa nanay niya. So parang may slight disappointment, may slight betrayal on her part. So yun. Pero in real life po ba, naranasan niyo din yan na parang nagkaroon kayo ng... Alam mo, naku, hindi, kung if I may share, no, sinare ko rin to sa staff kina JC, kina Nanay, Jenny, hindi ko naranasan eksakto. Kasi my mama was very open to us about things. As you know, I had a sister who had cancer, she passed away, so hindi uso sa amin ang sikreto. Pero syempre, hindi ko rin yan masabi kasi baka meron nga na tinatago ang nanay ko. And after being a part of The Greatest Love, only for a few months, no, parang iba yung pakiramdam ko talaga. Sabi ko nga, ang The Greatest Love para sa akin, greatest blessing talaga. Kasi very timely Hindi ko nga alam kung mag-apply ba to everybody. Pero ngayon kasi sobrang busy nating mga tao bilang individual, di ba? Nakakalimutan natin, tama yung sinabi ni Tito Ricky Lee, na sometimes we forget our family is just waiting for us. There's always waiting and waiting and waiting and waiting. Pero wala tayong ginagawa para maiba yung sistema na yon. And after shooting the teaser, I don't know kung nakwento niyo, Nanay, na parang surprise sa atin na merong eksena, ganong araw. Biruan pa nga kami, parang, uy, meron daw kasi pagdating namin parang storycon, nilahat na po sa isang araw. Uy, meron daw tayong confrontation scene. So sabi ko, naku, hindi naman siguro, kasi hindi pa tayo nag-work together lahat, tsaka wala pa tayong alam sa mga storya. Hindi, meron talaga. So nung nilabas yung script, nagulat kami kasi, uy, medyo mabigat ito. And you know, parang feeling mo talaga, because bigatin yung mga katrabaho, para sa akin po, no? Para si Nanay Biang, si Matt, I've seen them act, I look up to them, even Aaron and Andy are such great actors. And to be in that same table, ang laking pressure, plus si Amanda pa, ang medyo nagdadrive ng eksena kasi siya yung galit. Tapos ang mga linya pa niya, kala ko mamamatay ka na. Nung nabasa ko nga po, sabi ko sa kanya, serious ba itong sasabihin ko ito? Kasi ang galing ang galing, but at the same time, it scares me in a good way. Because I feel, because it's so affecting that way to me, alam ko na, sana maging ganun din yung effect sa ibang tao. So after shooting that teaser, nagtitaping ako ng Ipaglaban Mo. Tapos, yung kwento ko sa taping ako Ipaglaban Mo. My mama and I, we are close. But not that close because as you know, I also got married early. So medyo may rift kaming konti, pero nawala na yun. Pero hindi kami touchy-touchy, hindi kami I love you. May kami abu, parang sa magkakapalit sa mama ko. So habang nasa Ipaglaban Mo ako, nasa taping ako, wala akong ginagawa. Nasa kotse ako, tapos napanood ko yung teaser namin. Ako na to artista na ako nitong teleserye. Tapos naisip ko, ay mag-I love you ako sa mama ko. So, minessage ko yung mama ko, nag-text ako sa kanya, Mama, I love you po, ingat today. Diyos ko, reply niya sa akin, para pagkatapos yun, nag-MMK ako, nasa Ipaglaban Mo taping ako, pero MMK yung feeling ko, kasi sabi niya, anak na wrong send ka. Nasad ako. Anyway, medyo emotional ako. So parang sabi niya na wrong send ka, so parang feeling ko, so my mama didn't think na I will text her, I love you. So may mali ako doon. Mali ko yon bilang anak. So gusto ko yun baguhin. Isipin mo kung ganun yung effect sa akin bilang artista, sana po ganung klaseng impact ang makuha ng mga manunood sa amin na it will affect them in a way na mamahalin nila
lalo ang pamilya nila. Kasi alam niyo po, ang tagal ko na rin artista. Pero siguro sa mga panahon to, magta 20 years na ako sa ABS, parang iniisip ko, yung mga trabahong ginagawa ko, sana ganito yung magiging produkto nila. And wow, to be amidst the greatest actors in ABS, wow, I feel so honored. So anyway, yun lang. Pasensya na. Baka yung traffic, naapektuhan yung feelings ko. Sorry po, pasensya na. Pero totoo yun. So, tinext ko lang yung nanay ko, sabi ko, Mama, para sa inyo po yun. Tapos after nun, grabing bait ko talaga sa nanay ko. Eh, hindi naman din ako nagsisi. Ibang klaseng bait ko rin. Nagpadala ako, nagluto ako everyday. I talk to her. Ayoko na nga po ata lumipat ng bahay kasi 3 streets away lang siya sa amin. So parang inisip ko, hindi na ako lilipat para lagi na lang siyang malapit sa akin. Ganun. Ayun. And last question na lang po, ano na lang. Kasi anybody po can answer kahit po yung broad. Sa one day po, meron yung kasabay na i-air with a different time slot, pero with almost the same theme. So kayo po ba meron mang fear na baka ma-compare? And sa tingin niyo po gaano ka-different yung The Greatest Love from that show? Hindi ko na i-mention ang title. Hindi yun may iwasan na makumpara kami dun sa isa. I think ito yung tinatawag na healthy competition. Iba yung storya nila ng mag-asawa. Love team yun, mag-asawa. Ito, storya ng pamilya, ng nanay. Although pamilya din sila, pero dito sentro ang nanay. So maganda yun. Meron silang gano'n, meron kaming ganito. Diba? Healthy competition. So, walang problema. Kasi hindi naman kami pwede magdikta sa inyo o sa mga viewers na kami panoorin o silang panoorin. Nasa tao. Diba? Okay lang yun. Okay po. Thank you po and congrats in advance. Ayan, syempre, ang next set of questions ay manggagaling kay Miss Mal from Push. Hello po, congrats po dito. Siguro ang tanong ko po, nabanggit niyo po kasi na kumbaga kayo is medyo matagal-tagal na po sa industry kayong apat. And medyo pinakabago po sa team ay si Joshua. So, paano niyo po siya ginide? Ano po yung nakita niyo sa kanyang mga potential as an actor? Alam mo, nakita ko kasi ako yung palaging bukod sa'yo, pero kami ngayon ang sobrang daming eksena. Natural yung bata. Natural, may ibubuga si Joshua. Kailangan lang, sinasabihan ko lang siya, dapat mag-aral ka pa. Dapat ilagay mo to sa puso mo. Yung buong-buong puso, lagay mo dito. Marunong yung bata. Maniwala ka, gagaling si Joshua. Kasi willing din naman siya matuto eh. Yung gano'n. Sabi ko lang sa kanya, huwag kang tatamad-tamad. Kasi pag tatamad-tamad ka, walang mangyayari. Pero ano yung bata? Gusto mo matuto ng bata. Tsaka, like ako, pagka-eksena ko siya, sinasabihan ko siya, connect ka lang, connect ka lang. Kumo-connect yung bata. Medyo, syempre, siya yung baguhan, siya yung nahihiya. Nahihiya pa, ramdam na ramdam ko. Kaya ako bilang lola niya, ako yung ka-eksena niya lagi, bukod kay Dimples, ako yung nagre-reach out sa bata. Ako yung halika rito sa tabi ko, dito ka sa tabi ko, mag-usap tayo. I think sa paraan yun, dun ko natutulungan si Joshua. And ngayon, kumpara nung umpisa hanggang ngayon, sa ngayon, nag-o-open na si Joshua. Pero maniwala kayo, may bubuga yung bata. You know, let me tell you why Joshua is so promising as an actor. Not only because he's very professional, so young, yet he introduces himself to everybody. Hello, I'm Joshua po. Tita, I'm Joshua po. Alam mo kung paano tumato ng artista, ganun din sa crew. Wala, marespeto talaga yung bata. At yan, hindi yan natututunan kahit sa anong paaralan. Yan ay, talaga, bukal sa puso. Pero wow, si Joshua, kasi ako po ang nanay ni Joshua dito. He reminds me of a younger version of John Lloyd. Because talagang, pag tinignan mo siya talaga, every word na sabihin niya, sincere. Sinceridad ang power ni Joshua eh. You look at him and he talks about something and you believe him right away. And for an actor, that's very important that people believe you. Kasi yun ang importante po sa trabaho namin, na naniniwala kayo sa bawat lumabas sa aming mga bibig, sa aming mga mata, sa puso namin. So, si Joshua will make a very good actor one day. He already is now, but with so much more that he can learn from
at Ibiang and everybody else we will be working with, talagang sobrang uhusay yung bata. Sumasabay sa amin si Joshua. Hindi siya naiiwan, sumasabay yung balance. Ayan, thank you Miss Mau. At syempre, ayun na nga, naitanong na nga po ang lahat. At syempre, ito na lang po ang hinihiling namin sa inyo, ang imbitahan ang ating mga kapamilya press ngayong September 5. Oo, the greatest love, yes, Matt Evans. Ayan po mga kapamilya. This Monday na po yan sa Kapamilya Gold after po ng Doble Cara. Ayan po, The Greatest Love. Ayan po. Salamat po. Miss Dimples. Ako po, umihiling ako sa inyo na sana bigyan nyo ng panahon ang isang proyekto na binubuhusan namin ng pagmamahal para mas lalo pa po ninyong maibuhos ang inyong pagmamahal sa inyong pamilya. Dahil at the end of the day, hindi po namin iniisip kung gaano kahirap ang trabaho, kung gaano karaming kailangan gawin. Para lang po alam ninyo, no, hindi lang po ang mga artista ang bumubuo ng show na ito. May mga crew po kami, may mga staff na talaga pong ibinubuhos ang lahat nila. At sa totoo lang po, ilang araw din sila at ilang linggo, ilang buwan na hindi nila nakasama mga pamilya nila para po mapaganda ang proyektong ito. So, humihiling po kami sa inyo that you support us at ikalat po ang balita that The Greatest Love will be showing this coming Monday, September 5 on Kapamilya Gold. Thank you po. And of course, Miss Sylvia Sanchez. Ngayon pa lang, gusto ko na magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta niyo sa akin. Yun lang, alam ko naman na susuportahan niyo itong show na to dahil gaya niyo, lahat tayo minanay dito. At gusto din natin maintindihan ng mga nanay natin. At gusto din natin, mga anak, na maintindihan tayo ng mga nanay natin. I think ito yung show na hinihintay nating lahat. And ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa suporta niyo. Sa suporta niyo, maraming salamat sa inyo. Ayan, maraming salamat. The cast of The Greatest Love. Ngayong September 5 na nga sa Kapamilya Gold pagkatapos ng Doble Cara. Maraming salamat po sa inyong lahat.